itong usapin. Ha? Ang Espiritu ng Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin. Kung tayo man ay may kaaway, may kagalit, kapatid, huwag mo nang pagtagalin. Huwag mo nang pagtagalin. Huwag mo sabihin, hintay ko pa. Lagi sinasabi, it's Christmas time, it's time of forgiving, it's time of loving, it's time of reconciliation. Hintayin mo pa yung Pasko. Ay, kung hindi na dumating yung Pasko, ikaw ang nauna doon sa Pasko, paano gagawin natin? Ano ba? Ha? Eh, huwag mo nang hintayin, kapatid. Ha? Na pag Pasko, ito yung panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan, pagbibigaya. Kapatid, ang anak ng Diyos, araw-araw ay Pasko sa kanyang buhay. Amen po ba? Kaya huwag na natin patagalin yung ating galit, yung ating hinanakit, yung ating sama ng loob. Bakit po? Alam niyo kung bakit? Tayo rin ang naapektuhan. Kasi yung galit, nakakapekto yan sa ating physical na pangatawan. Lalo-lalo na sa ating mukha. Amen po ba? Sabi ko nga kanina, kahit takpan pa yan ng maraming make-up, makikita pa rin yung hilat sa ng mukha mo na talagang wala na. Kasi puro sama ng loob ang labasan. Amen po ba? Pero kapag wala kang dinadalang dito sa dibdib, kapatid, kahit walang make-up yan, kitang-kita sa mukha mo ang kagandahan, ang kabayabaan, sa pagtaklay mo, ang Espiritu na kasama natin. Amen po ba? Kung papasok yung sinabi ng Diyos sa Genesis na tayo nilikha, na kalarawan at kawangis ng Diyos. Amen. Tayo nagiging kalarawan at kawangis ng Diyos kung tayo ay hindi nagtatanim ng sama ng loob at galit sa ating kapwa kapatid. Amen. Doon tayo nagiging kawangis ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, sinong kawangis niya? Kawangis ba ng Diyos? Panginoon! Hallelujah! Okay, ikalawa. Bakit may nakikita akong masyadong serious at nakasalubong ang kilay? Tinatamaan siguro. Naku kapatid, talo kang tatamaan ng salita ng Diyos. Bumubulong-bulong pa. Kung alam mo lang kung anong ginawa sa akin ng taong yun. Kung sa'yo nangyari yun, ano kaya mararamdaman mo? Hindi ko po utos ito, utos ng Diyos ito. Ha? At tayo ang pagpapalain. Amen po ba? Amen. Okay, ikalawa, God opposes the proud, but give grace to the humble. Amen po ba? Amen. Alam natin yan, lagi natin naririnig yan. Ha? Lagi. Ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kaya yung tinutulungan ng Diyos, yung binibigyan ng biyaya ng Diyos, yung binibigyan ng pagpapala ng Diyos, ay yung mga taong marunong magpakumbaba. Amen. Ito ba? Yung mga hindi makapalakpak, mukhang masama pa ang doon. Totoo po yun, ha? Yun ang sinasabi that God opposes the proud, but give grace to the humble. Oh, tingnan nyo, ito lagi itong binibigay sa aking talk, itong talinhaga na ito. Ano yung talinhaga? Yung talinhaga tungkol sa Pariseo at sa Publikano. Sa Luke chapter 18, verse 9 and the following. Ang sabi rito ay, sinabi rin niya ang talinhagang ito, sabi ni Jesus, sa mga taong nagtingin sa sarili, matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhig sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa naman ay Publikano. Tumindig ang Pariseo at papulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat po ako sa iyo, pagkat hindi ako katulad ng iba, mga pagnanakaw, mga magdaraya, mga malunya. O kay katulad ng Publikanong ito, makalawa ko nag-aayuno sa loob ng sandito. Nagbibigay ako ng ikabuo, buong buo ng lahat yung kinikita.
Samantalang publikano nakatayo sa malayo, hindi man lang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, ang lalaki tayo